Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama isa sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay ang tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. Ang tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga susunod na araw, patuloy nating susubaybayan ang unang sulat ni San Juan sa ating mga unang pagbasa, maliban sa araw ng linggo. Ang liham na ito ay sinulat ni Juan sa mga Kristiyano sa Asia Minor, Asia Minor, na ngayon ay ang bansang Turkey. Matagal na natanggap ng mga Kristiyano doon ang mabuting balita. Pero may mga bagong katuruan na pumapasok at nagpapagulo sa mga mananampalataya. Maaring pinagdududahan nila na si Jesus ay tunay na Diyos o tunay na tao. Tinatawag ni Juan ang mga ito na Antikristo, Antichrist. Pinuputo nila ang relasyon ni Kristo sa Diyos Ama o ang relasyon ni Kristo sa ating mga tao. Dahil sa ang anak ay pinadala ng Ama, hindi na maaaring ihiwalay ang anak sa Ama. Kung hindi natin tinatanggap ang pinadala, hindi natin tatanggapin ang nagpadala. Hindi na tayo maaaring maniwala sa Ama kung hindi naniniwala sa anak na kanyang pinadala. Kaya ang paalaala ni Jesus ay remain in the Son and remain in the Father. Kung sa gayon, matatanggap ninyo ang ipinangako sa inyo. Yan yung kanyang sinabi, buhay na walang hanggan. Ito ay dahilan bakit pinadala ng Ama ang anak niya na naging tao upang makibahagi tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya kay Juan, mahalaga ang manatili ang mga Kristiyano sa katuruan na tinanggap nila noong una. Huwag silang magpadala sa mga bagong ideas. Maluloko lang sila sa mga bagong katuruan na ito. Sa ating panahon ngayon,
Napakarami mga ideas din na dumadating. Ito ang katangian ng panahon natin ngayon. Pluralism, plural ideas, different beliefs. Kung hindi tayo maging matatag, matatangay tayo at malilito tayo. Kaya kailangan ng katatagan. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng Biblia at ng simbahan. Sa Biblia nakasulat ang pahayag ng Diyos. Ibase natin ang ating sarili sa nakasulat sa Biblia. Huwag tayong lumihis dito. Pero hindi lang sapat na nakasulat. Kasi ang nakasulat ay maaari ring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng simbahan na may official teaching office. Ang tawag natin dito ay magisterium. May mga opisyal na tinuturo ang simbahan. Ang mga ito ay nakabase din sa Biblia pero sa wastong pag-interpret ng Biblia. Ang mga ito ay makikita sa mga opisyal na katuruan ng simbahan tulad ng Catechism of the Catholic Church o encyclicals ng Holy Father. Huwag tayong malito sa mga bali-balita na galing sa mga interviews kuno. Kahit na interpretation ng Holy Father o ng mga kardinal o mga obispo, ang mga ito ay maaaring kunin out of context. Ang wastong katutuan ay hindi pa bago-bago. Ito ay permanente. Ang kailangan ng ating panahon ngayon ay hindi bagong aral. Ang mas higit na kailangan ay ang pagsasabuhay ng mga aral na nandiyan na. Ang mga aral na ito na magdadala sa atin sa eternal life. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng katatagan sa pananampalataya. Palalimin mo ang aming pananalig sa iyo upang hindi kami matangay ng anumang katuruan na dumadating sa aming panahon. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.